So ngayon, meron tayong sasagutin na tanong. May nag-message ulit sa atin at ito yung tanong niya. Ustad, for clarification lang po about sa saf ng mga babae. Isang blank. Nagsabi po na ang saf ng babae mag-start po sa pinakadulo. Isang blank naman po ang nag-contradict sa first blank. Sabi niya, ang saf ng babae ay mag-start sa pinaka-last saf ng lalaki. Ano po ang tama? Syukran po, Ustad. So, yun yung kanyang message sa atin. So, bago natin sagutin ang tanong niya, so saan nga ba ang pinaka-afdal na pagsasalhan ng mga kababaihan? Pinaka-mainam na lugar kung saan magsasala ang mga babae ay dun sa, saan? Dun sa bahay nila. Okay? Dun sa kanilang mga tahanan. Yun yung pinaka-afdal, pinaka-mainam na lugar kung saan magsasala ang mga kababaihan. Ngunit kung magsasala naman sila sa masjid ay hindi sila pwedeng pigilan. Okay, maliban na lamang kung merong mga mabibigat na rason. Sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "La tamna'u nisa'akumul masajid, wa buyutahunna khairun lahun." Huwag ninyong pigilan ang inyong mga kababaihan na magdasal sa loob ng masjid. Ang bahay nila, ang kanilang mga tahanan, ang pinakamainam para sa kanila. At sabi ng mga ulama na ang mainam na reward ay dun din sa kanilang tahanan. According sa hadith na ating nabanggit. Ngunit maraming dapat ingatan ang mga kababaihan kapag magsasala sila sa masjid. Okay? Dapat malayo sila sa fitna. Una, yung fitna sa daan ng papunta sa masjid. Iwasan yung tinatawag na pagpapabango. Iwasan yung maririnig yung mga boses ng mga kababaihan sa loob ng masjid. Iwasan na makita yung shadow or yung mga kababaihan sa loob ng masjid. Iwasan na mahalo sila sa mga kalalakihan at marami pang iba na dapat iwasan. Balik tayo sa tanong, saan nga ba ang pinaka-afdal? Dito ba sa unahan or dito sa dulo? Okay? So actually, yung napagtanungan ng ating later sender, okay, parehas silang tama. Kasi may napagtanungan siya, yung una, sinabi na pinaka-afdal daw ay sa unahan. At yung isa naman, ang pinaka-afdal din ay dito sa pinakalikod. Kapag ang masjid ay yung tagapamagitan ng kalalakihan at kababaihan ay kurtina lamang or mga maninipis na tela, katulad dun sa atin, karamihan sa mga masjid dun sa atin, dun sa Pinas, or something na makikita yung shadow ng kababaihan or marinig yung boses ng kababaihan, saan ang pinaka-afdal na magsaf sila? Ang pinaka-afdal na magsaf sila ay dun sa pinaka-likod. Ngunit ang pinagsalahan naman ng mga kababaihan ay separated. Okay, yung musala ng kababaihan ay separated mula sa kalalakihan. Ang pinaka-afdal dun ay sa harap. Or kung ang tagapamagitan ng kalalakihan at kababaihan ay isang pader or makapal na mga bagay na hindi maririnig or hindi masyadong marinig ang boses ng kababaihan at hindi makita ang shadow ng mga kababaihan or hindi makasilip ang mga kababaihan, okay? Ang pinaka-afdal na saf nila ay sa unahan. Dagdag lang natin, no, na ngunit kung separated ang mga kababaihan, sila lang sa musalla, okay, walang mga kalalakihan, okay, maaari ba silang mag-adhan? Merong pananaw ang ating mga ulama dito. Una ay hindi maaari mag-adhan ang kababaihan, okay, ayon sa majority ng mga ulama mula sa Malikiya, Shafi'iyya at Hanabila. At ang pananaw naman ng mga Hanafiya ay okay lang pero ma'al karaha. Hindi siya advisable or hindi ka aya-aya. Ngunit, ang pinakamalakas naman doon ay yung decision ng majority dahil ang boses ng babae ay nagdudulot ng fitna. Okay? So, hindi pwedeng mag-adhan ang kababaihan. Ayon sa majority ng mga ulama. Pwede ba silang mag-ikama? Okay? Ayon naman sa Malikiya at Shafi'iyya ay mustahab. Okay? Kaaya-aya na mag-ikama sila, magkamat sila. Okay? Ayon naman kay Imam Ahmad, ito ay mubah. Okay? Walang problema. Walang problema kung mag-ikama ang kababaihan sa grupo nila. Pwede. Okay? Maaaring mag-ikama ang kababaihan ngunit hinaan lamang ang boses. Pwede ba silang magsala ng jama'a? Pwedeng-pwede. Ito ay napagkasunduan ng ating mga ulama at ito ay sunnah para sa kanila. Paano ang boses? Kailangan bang lakasan? Yung tamang-tama lamang na sila lamang ang makakarinig. Okay? Saan ang pwesto ng imama? Okay, ang pwesto ng imama ay sa gitna. Papantay lamang sa kanyang mga kasamahan. Dito siya sa gitna.
Okay? At straight line extended formation lang ang kanilang gagawin. Mula sa hadith ni Aisha, Ummul Mu'minin, okay, annaha ammatin nisa fi salatil maghrib. Okay? Faqamat wasatahunna wa jaharat bil qira'ah. Si Aisha radhiyallahu anha ay nag-imam siya sa mga kababaihan ng salatul maghrib. Okay? At tumayo siya sa gitna ng kababaihan. At medyo malakas ang kanyang boses na sila lamang ang makakarinig. Okay, sa ibang hadith naman, mula sa hadith ni Hujairah bintu Husayn, qalat, ammatna Salama, Ummul Mu'minin fi salatil asr, wa qamat bainana. Si Salama din ay nag-imam sa kababaihan ng salatul asr at pumisto siya sa gitna ng kababaihan. Okay, extended formation at sa gitna yung imam.